Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Ang inyong nag-iisang political analyst. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ang dami nating pag hindi tayo nagkasya rito, magkakaroon pa tayo ng part 2. Okay. Ito po, umamin po itong si Boying Rimulya na nakipagkita talaga siya sa ICC kasama niya sa pagpupulong. Ito pong si Trillanes at saka to si General Torre. Yan. Ano implikasyon yan dito po sa pagsasabi ng totoo ng 18 ex-sundalo? Yan po ay patunay na nagiging credible yung mga sinasabi ng mga sundalo. Pag-uusapan din po natin, ito pong nadismaya di umano ang mga Makabayan Black dahil binasura po ng impeachment o ng Justice Committee ng House of Representatives ang kanilang impeachment complaint. At iba pa pong drama, may drama po naganap. Ayan. At tapos po si JB Ejercito ay nagsabi po na ayaw niya talaga ng impeachment. Pwede ba yun? Ha? Hindi pa nagsisimula impeachment ano na kagad siya? Inabsuelto niya na agad si BP Sara. Aba, yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Okay lang ba? Malinaw ba yung natin, yung ating video? Parang malabo yata. Pag-usapan yun na agad natin, no? Ito po mga pinahayag ni Boying Rimulya tungkol po dito sa pakikipagkita niya sa ICC. Iyan. Oy, nga pala, maraming salamat po sa ating Maraming salamat po sa ating sa atin pong field reporter na nagbabalita po ng mga update dyan. BBM, hello, may update na ba tayo? Okay. Pag-usapan po natin, balikan lang po natin itong mga sinabi ni Boying Rimulya noong pong araw, noong pong isang taon. Sabi po ni Boying noong March 20, 2025, we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods. We did not in any way assist them. Yan po ang sinabi ni Rimulya noong March 20, 2025. No? We did not assist the ICC. We never had contact with them. Ngayon po, nabaliktad na po. Paglutang po nito, hindi po natin alam kung sa dami na po kasi, no? Alam niyo po, sa dami na po ng pangyayari, baka nakaligtaan na ni Boying Rimulya na dapat pala ang sasabihin niya, hindi sila nakipagtulungan. Pabago-bago na po. Na marami na pong instance na nababago po yung mga sinabi ni Boying Rimulya. Yung pong sinasabi niya na pakikipagtulungan, na hindi siya makikipagtulungan, nabago na po yan. Tapos ang kinatwiran niya, natatandaan ko yung nag-imbestiga si Amy Marcos diyan po sa Senado sa pagkakadakip kay Tatay Digong. Yan po yung isa sa mga sinabi ni Rimulya na pwede namang magbago ng pananaw, no? Particular diyan sa ICC. Ang pangit yata na noo ko. Parang masyadong malapad ang noo natin ngayon. Okay.
So ngayon po, March 2, 2026, inamin na ni Boying Remulla na nakipagpulong nga siya kay Trillanes at sa mga tauhan ng International Criminal Court. Ito po ang sinabi ni Remulla, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. Yung dalawang personnel ng ICC kasi nga meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Ayan. Nakita nyo po ang pag-amin ha. Ayon kay Remulla, naganap ang pag-usap noong 2025 matapos dalhin si dating Pangulong Duterte sa dahig. Teka nga pala, kailan na nga pala na dinala si Tatay Digong sa dahig? Para lang maano natin yung mga panyanyari, no? Kasi ang sinasabi ni Remulla ngayon, kinakailangan yung timeline makita po natin Ayon kay Remulla, sinasabi ko, nakausap ko, ano ngayon? Talagang si Remulla, wala nang pakundangan. Ano ngayon kung nakausap ko? Oh, di ba? Ano ngayon? Yan ang sinabi ko. Sinabi niya. Tapos na ata yung pangyayari noon, 2025 yun, nung kinausap namin. After March, wala pang 1 taon yun, sigurado ko. Nung March 20, sa pagdinig ng Senate Foreign Affairs panel na pinamunuan ni Senator Amy Marcos, giniit nun Remulla bilang Justice Secretary na walang anumang tulong o komunikasyon ng pamahalaan sa ICC. Ito ang sinabi niya noon, we did not assist the ICC. We never had contact with them. The investigation that they conducted was through their own methods. We did not in any way assist them. Ayan po. So ngayon, ano po ang epekto nito? Hindi ko na rin po maalala kung ibig sabihin, sinabi po yan ni Remulla, tapos na pong madakip si Tatay Digong. Kasi inimbestigahan na sila di ba? Okay. Hindi lang natin alam kung yung inamin niya ba na tapos na ang investigasyon o March 11 si Tatay Digong o di March 20. So nakipag-usap ka nga, sa bagay pwede niya lusutan yan kasi yung March 20 niya sinabi, baka sabihin niya later. Pero hindi na po yan hindi na po importante sa amin yan Ano po ang pinakamahalagang bagay sa sinabi nyo, Secretary Remulla? Kasi sanay na kami sa iyo di ba? Hindi na namin kumbaga, yung pareho naman kayo ni Marcos na ni BBM na yung style ninyo na pabago-bago o yung iba yung sinasabi nyo sa ginagawa, sanay na kami doon. Di ba? Ngayon, ang hindi kami sanay, itong mga binulgar nung 18 ex-sundalo. Huwag ng ex-marines kasi tinitechnical nila Okay. Ito kasi yung bago di ba? Kasabay yung affidavit kasi ng mga ex-marines, nakalagay doon na nakipagkita si Remulla sa mga ICC. Na ikinabigla kasi nakalinya yan sa sinasabi nila na binigyan nila si Trillanes ng budget. In fact, nagpapalit sila ng $2 million o mula peso papuntang dollars, 2 million para ibigay sa mga ICC. So ano po yung prueba na to? Kasi yung salita ni Boying, parang si BBM yan na anytime pwede nilang baguhin o iba yung sinasabi sa ginagawa. Pero hindi na po importante yan. Ang importante po ngayon, yung pag-amin ni Boying na nakipagkita siya sa ICC, o edi nagkakaroon na rin po ng malinaw na ito pong mga ex-marines o ex-sundalo na to ay nagsasabi ng totoo. May mga patunay na kasi lahat nagdududa O ngayon, kung si Boying umaamin dun sa pakikipagkita sa ICC, kasi
Merong mga prueba, marami pong prueba tong mga ex-marines na to. Ha? Talagang documented, well documented po yung paglantad nila. So, hindi na po pwedeng i-deny ngayon yung mga marines na sila po ay kasinungalingan na fake news katulad ng gustong palabasin nila. Yung pag-amin po siyempre, anuin muna natin, mamaya na po yung mga marines. Yung pag-amin po ni Boying, talagang kasapakat yung gobyerno na to, taliwas sa mga sinasabi na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Pinabubulaanan lang talaga nito na nakikipagtulungan talaga tayo, ano man ang katwiran ni Boying. Kasi po, ang kinakatwiran ni Boying ngayon, natural, DOJ ako eh. Mga testigo, mga Pilipino yan. Pinangangalagaan ko lang. So, ibig sabihin, kung pinangangalagaan mo yung mga testigo sa ICC, talagang may direktang pakikipagtulungan yung gobyerno natin. Taliwas sa bagay, wala na po yan eh. Hindi na po na kami naghabol. Tanggap na po namin. Nasasaktan kami pag nakikita natin itong mga revelasyon na to. Pero dati pa namin alam eh. Lahat naman ng mga Duterte supporters, alam naman na kayo yun eh. Di ba may tinutukoy nga si John Vic na 4? Kayo yung nagplano? Matagal na po namin kayong alam na kayo po yung nagtraidor kay Tatay Digong para mapadala doon. Kasama tong kasalukuyan na kaupo. At hindi na po kami umaasa na magkakaroon pa ng katarungan ngayon sa panahon na to. Malapit na naman maging presidente si BP Sara eh. Alam niyo po, ang maganda po kay BP Sara, ini-eliminate po ng mga kalaban ni BP Sara ang sarili nila. Sila po nag-eliminate sa tindi po ng korupsyon, sa tindi po ng kinakaharap na problema ng administrasyon. Lahat po ng mga gustong tumakbo, ina-align pa nila. Imbis na, di ba? Nakukuha nyo po ba? Imbis na po na sila po ngayon ay nag-isip-isip na banata na si BBM, very unpopular, sa recent na history ng Pilipinas, ito po ang isa sa pinaka-unpopular na naging presidente. Mas mababa pa yata rating ni BBM kaysa kay GMA. Silang dalawa ay nag-ano. Thank you very much muna kay Eds Hihosa. Yan. Na nagbigay po sa atin ng 25 Hong Kong dollars. Maraming salamat, Eds Hihosa. Okay. Kaya lang, so alam na natin lahat po ng mga bataan ni BBM, kasama na po yung hindi niya dapat bataan pero bataan niya pa rin si Remulla, na lahat po sila ay gagawin ng paraan para pagtakpan ito pong anomalya na to. Lahat na po, wala na po ha. Hindi na po nila nababanggit na may yung makukulong nung December. Kinalimutan na nila yan. Hindi na rin po nababanggit ngayon ng ICI. Wala na po. Basta total eclipse of the heart na po pagdating po rito sa confidential, sa may flood control issues. Wala na po nagsasalita sa flood control. Parang feeling nyo, nalutas natin, no? Yan po ang patunay na wala po talagang kakayahan si BBM at ang administrasyon niya na lumutas ng kahit na anong problema. Consistent po si BBM. Mula po simula na ang problema ay sibuyas lang. Wala po siya nalutas hanggang sa mula sibuyas hanggang bigas, karne. Kusa na lang po naglalaho yung usapan. Ni isa pong problema ng Pilipinas na pinag-usapan, wala po. Masaya na sila na hindi na lang pinag-uusapan pero nariyan pa rin ang problema. Consistent.
Tapos, ang lakas pa ng loob. Saan malakas ang loob ba dong? Ang lakas pa ng loob na manalangin na sana daw yung susunod sa kanyang presidente, ituloy ang kanyang ginawa. Josephine Pascual, thank you very much. Hey you, sa $2. Hindi mo alam kung komedyante to si BBM o hindi. Seryoso naman. Sa lahat ng kanyang kawalan ng aksyon, matindi. Itutuloy, sana daw ituloy ng sana daw ituloy ng mga susunod sa kanya ang kanyang ginawa. Ano kaya yung ginawa niya itutuloy? Nahihiwagaan po ako. Kung ano po yung pinagmamalaki nyo nagawa nyo. Okay. Punta tayo ngayon. Ngayon, sa pag-amin ni Boying, katulad po nito, sana po wag nang lumala, no? Para kasi kawawa naman yung mga kababayan natin na OFW. Alam niyo po, thank you very much kay Banji Sembrano na nagbigay po ng 75 pesos na pangkape. Yan. Alam niyo po, naalala ko tuloy si Tatay Digo. Sabi ko nga kanina sa Berada Aguila, ibang-iba po talaga si Tatay Digong kasi mas malala to yung nangyayari ngayon sa Middle East. Pero kay Tatay Digong, maraming beses din po na nagkaroon ng sigalot dyan sa Middle East. Ang maganda po, meron pong contingency plan. Meron po, hindi lang po talkies, hindi lang po pagbalik ng mga yan, meron silang IX. Hindi po ganun eh. Talagang may mga napapabalik si Tatay. Mas malala to Sa tingin ko, mas malala po to nagaganap sa Middle East ngayon dahil nagsisimula pa lang po yung Iran eh. Tignan nyo po kung gaano kawalang nakuha mo pang maging reporter sa lahat. Ipaubaya mo na yung pagiging reporter. Alam mo ang ginagawa ni Tatay Digong? Umupo tayo, mag-usap tayo, anong gagawin natin? At meron pong mga ina-announce po kung ano yung gagawin sa Middle East. Siguro yung mga matatagal na sa Middle East, inabot si Tatay Digong na nagkakaroon ng problemang ganyan. Alam ninyo yung sinasabi ko na sa panahon ni Tatay Digong, alam nyo kung saan kayo pupunta. Pinakikita nga po kasi kahit po may mga conflict na ganyan, dapat po yung magpapaalam ka, di ba? Halimbawa, nasa Iran. O itatakas nyo, nasa Iraq yung mga OFW natin. Papatakasin. Ipapaalam nyo yun sa lahat na dadaan po yung mga Pilipino. Ganun nung panahon ni Tatay Digong, konkreto eh. Ngayon, wala po ko naririnig, panay anong tawag doon? Motherhood statement ang naririnig natin na pagbalik nila, may pera sila. Pagbalik nila. Okay. Mamaya po mga katanungan Thank you very much kay Lourdes Villabiray na nagbigay sa atin ng 7 star. At si Amara Timberline na nagbigay po ng 200 yen. Okay. Tuloy po natin. Ngayon, ano po epekto nito? Yung pag-amin ni Boying dito po sa mga affidavit nitong 18. Nagkakaroon ngayon ng nagiging kapani-paniwala tuloy ngayon to. Di ba? Kasi noon walang umaamin kahit isa eh. Wala po sa mga inakusahan ang umamin na naghanap yung mga sinasabi nila. Nagbibigay lang po tayo, dinadaan lang po natin sa logic. Pero wala pong umaamin kahit isa. Totodo, 13. Balahaw. Thank you very much, Totodo. Balahaw sa 149
euros. Ngayon lang po may umami na opisyal na pinatotohanan yung isang parte ng sinasabi ng mga 18 Marines. So, nagiging credible na po. Oh. Hindi na po pwedeng sabihin fake news, gawa-gawa lang. Matindi po yung inamin na yun. Oh. Na si Boeing ay nakikipag-meeting sa mga ICC. So sa madaling salita, mayroon na pong dahilan na maniwala kasi tayo naniniwala na tayo eh. Pero yung mga hindi po naniniwala, paano po nila yan kukontrain sa utak nila? Kung si Boeing mismo ay nagsabi. Mabigat po yun ha, yung pakikipag-usap sa ICC. Ang daling i-deny ni Boeing yun. Teka pala muna, bakit ba inaamin ni Boeing? So binasa rin natin kung ano ba yung tinututulan ni Boeing dito sa 18 na to. Tama rin naman eh. May punto rin si Boeing eh. Hindi niya naman outright na binabasura eh. Biglang tumama si Boeing. May inamin lang, biglang tumama na sa iba doon. Alam mo naman tayo. Alam mo naman tayo, uto-uto tayo. Hindi. Tignan nyo, ano sabi ni Boeing? Hindi ka panipaniwala. Ito matututo tayo sa mga batas eh. Ang sabi kasi ni Boeing, pag gumawa ka ng affidavit na pipirmahan mo, ibig sabihin, ito ay nasaksihan mo, personal experience. Yung affidavit ay personal experience. Ang question ni Boeing, paano mo magiging personal experience, 18 kayo, ibig sabihin, lahat kayo na nasaksihan niyo yan? Kaya ang pinayo niya, buti pa, paulit mo yan, attorney, Balingod, na isa-isa yung affidavit. O, tama po yun. May punto ron si Boeing. Bigla nagkaroon ng punto, umamin. So, talaga ba dong? Hindi. Okay po yan. Tama po yun. Di ba? Kasi, pag nag-isa-isa ng affidavit yan, hindi niya na pwedeng lusutan yan. Yun lang naman yung pinupunan niya sa affidavit eh. Dapat personal mo. Ang punto niya, yung 18 na yun, personal nila lahat. Sabay-sabay sila lahat. Correct. Mas matrabaho lang ng konti dahil magkakaroon ng 18 affidavit. Pero para sa akin, mas konkreto po yun. Kasi mas personal. May puntod. Punto, hindi puntod. May punto lang. Nakakatawa eh. Nakasimangot si Boeing. Napaamin na hindi oras. Okay, kaya po, ngayon po, hindi na po nila pwedeng i-deny yan na mga anti-Duterte na basta na lang sabihin na fake news. Kasi si Boeing mismong umamin eh. 'Di ba? Baliktarin lang natin yung pulses 1, pulses 2. Kung may tama sila sa iba, malamang tama yung mga sinasabi niya. Hindi niyo po pwedeng lahatin na kaya kabado to. Ngayon, mas lalo pong karapat-dapat dahil umami na si Boeing, mas lalong presyurado ngayon tong si Ping Lacson at saka yung mga senador na buksan na yan sa Senado. Buksan na po yung investigasyon ng Blue Ribbon sa Senado. Wala na po kayo dapat mailusot dyan. Ayan na eh. Ayan na si Boeing. Nagsabi na totoo eh. Okay, punta na po tayo rito sa isa pang mainit na balita. Binasura. Tawa ko ng tawa kanina. Binasura po ang impeachment complaint ng Makabayan o yung
unang impeachment complaint. Yung pangalawa pong impeachment complaint, yung kay Kiko D sa apo ni Cory, nag-withdraw po sila. Kaya dalawa na lang po yung impeachment complaint. Na yan po ay napagpasya nila na nasa form. Hindi ko po alam kung kailan uli para pag-usapan naman yung laman. Okay, pero nagkaroon na po tayo ng mula po sa mga impeachment speech, yung mga speech po ng mga sponsor. Wala pong bago eh. Nahinuha ko na same pa rin po. Ang medyo nadagdag lang yung sa salin. Hindi raw tumutugma yung salin sa kayamanan ni BP Sara. Pero paano? Nabuksan nyo ba yung Paano nyo patutunayan niya? Wala naman kayong ebidensya. Kaya po nila pabubuksan lang yung bank account. Pero malabo na po yan. Hindi po lulusot yan kahit dyan sa Kongreso. Okay. Yung drama muna naganap. Sa kainitan po ng speech ng mga sponsor, sumingit po si Suntay. Atin po yan si Suntay. Huwag kayong mag-alala. Ang sabi ni Suntay, teka muna, bago natin pag-usapan yan, paano tayo nakakatiyak na patas itong mga member ng Justice Committee, samantalang karamihan sa atin ay sinabi ng 18 Marines na tumanggap ng maleta. Siyempre, ang una-unang pumalag ay si Redon. Sabi po ni Kokey Redon, wala pong walang irrelevant yung ni-raise na punto ni Suntay. Yun lang naman po eh. Kahit po tama po yun, irrelevant. At yun po ay pinaatras nila. Pero pumalag po si Marcoleta eh. Okay din si Marcoleta eh. Nakiano pa eh. Nakiano pa si Marcoleta eh. Nakisabit pa ron eh. Na tama yun na merong mga nabigyan ng sobre o nabigyan ng maleta o nabigyan ng paper bag. So, pinabura rin po yung sinabi ni Marcoleta. Okay lang yan. At least, yung mga nanonood ng live, yung mga nanonood ng live, na-realize natin na tayo, alam na natin yung sa maleta, yung iba. Okay lang po yun na na-raise yun. Masaya po tayo noon na may mga kakampi na tayo ngayon. Naalala ko nung nakarang HOR eh. Si Senator Marcoleta lang yung tanging kaisa-isang nakikipagbakbakan dyan sa mga yan. Ngayon, marami na, di ba? Kaya lang, nasa na kaya si Libiste? Mukha na nahimik na si Libiste. Okay, sa madaling salita, ito yung isang nakakatuwa. Ito yung mga highlight lang. Binasura po yung Makabayan Black. Alam mo yung complaint ng Makabayan Black. Ang linaw, tayo lahat alam natin, no? Kasalanan ng Makabayan Black yan. Problema nila yan eh. 'Di ba? Ang linaw po, kayo naintindihan nyo. Paulit-ulit yung media. Paulit-ulit tayo. February 6 pa, pwedeng magsampa ng impeachment. Ano ginawa ng Makabayan Black? Dahil gusto magpatiuna. Anong ginawa ng Makabayan Black? Nagpauna. Inunahan yung February 6. February 2 pa lang, nagpasa na. Tapos sinundan nung Aquino D. Nung apo ni Cory. Diba kung iisipin nyo, ilang tulog na lang. February 2. Maghintay ka lang ng 4 na tulog, February 6 na. Bakit inunahan mo pa yung February 6?
'Di ba? Na-realize ko ngayon yung nagaganap. Alam na nila yan, anticipated na nila. Anticipated na nila na ibabasura yan dahil sa technicality. O ngayon, sila ngayon ang center of attraction. I-interviewin sila. At sasabihin nila, hindi makatarungan ng ginawa. Pinag-ano kami. Pinagkaisahan kami. Dahil kami ang mga tunay na mga, di ba? Pero hindi nyo ba naisip yun? Lahat ng tao alam na February 6. Sa tingin ko tingin ko una, nakakatawa. February 2 ka magpapasa, lahat ng tao alam February 6. So, ino-open mo sa scrutiny ng araw. Kumbaga, alam mo na pwedeng questionin. Sa tingin ko po, yun ang gusto nilang mangyari, questionin sila. Para sumikat sila. At tuloy-tuloy ang laban at ipopromote nila na ay ang mga yan, nakikipagsabuatan yan kung ano-ano. Alam nyo naman yung grupo na yan. Di ba kayo makapaghintay? 4 na araw na lang. O kaya ngayon, tama nga naman, sila, makikipagdebate sila, mapag-uusapan. Kasi po, kita nyo yung dalawang complaint, wala nang usap, di ba? O ganun lang yun. Tatablahin na rin lang kayo, naramdaman na nila yan. Naramdaman na nila yung sitwasyon na mag-e-eleksyon na yung mga congressman, mahirapan na makabuo ng 1/3. Badong, di ba nung nakaraan po, merma yan, 200 plus? Yun nga po yun. Dahil mag-eleksyon na, nakita nyo naman yung NUP, di ba? Nagsalita yung NUP na hindi na sila pabor kasi nga wala namang bago. Kaya itong tama yan, propaganda lang lahat para sa makabayan. Hindi rin naman po papasayan sa Senado. Mamaya na tayo sa Senado, dito muna tayo. Okay. Naramdaman ko po na mukhang hindi sila nakakuha ng 1/3. Mukhang hindi sila makakakuha. Kasi sa speech ni De Lima ang sinasabi ni De Lima, nananawagan siya sa mga kapwa niya congressman. Yung mga pumirma, basically sabi ni De Lima, ito pa rin yung pinirmahan nyo nung nakaraan taon. Kung naniniwala kayo na dapat managot, wala naman binago, ito pa rin yung baligod. Ito pa rin yung pinirmahan nyo, kaya ine-expect namin na pipirma pa rin kayo. Bakit sasabihin ni De Lima yun? Alam nyo kung bakit niya sasabihin yun? Kasi wala silang numero. Bakit wala silang numero? Nanawagan si Redon na pwede nilang i-shortcut Pag may pumirma na 1/3 wala pong 1/3 ang House of Representatives. Hindi po nila mapapapirma yung 1/3. Okay. Tapos na tayo riyan. Ang labanan niyan yung sa substance Hindi ko alam kung kailan yung hearing sa substance. Yung kay BBM ba magkasunod na araw? Sana bukas na, no? Para makapakinig tayo. Anyways, dito naman tayo sa Senado. Eto na po yung mga senador natin. Kaya po, wag po kayong papalin lang. Kasi ngayon pala, nanliligaw na yan Lalo na to si JB. Tandaan po ninyo, kakampi po to ni Tito Soto. Si JB Ercito po ay kakampi ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Ngayon, nagsasalita po si JB ngayon, nasa Davao de Oro. Sabi ni JB, binarangan ni Dr. Mata. Sabi ni JB, hindi raw siya pabor sa impeachment.
Ayan, manood tayo bukas. Diyan po ang bakbakan sa ano, sa substance. Kasi yan na yung laman eh. Tapos confidential fund lang at saka yung video. Mangingiyak yan si Dilima. Walang pipirma dyan. Okay. Punta po tayo rito sa ano, sa kay Dr. Mata at saka kay JB. Sabi ni Dr. Mata eh, para, ano yung sabi ni Dr. Mata? Teka lang, alin ko lang. Para lang ma-elect. Para lang mabalik sa pwesto. Yun. Binanata niya eh. Para lang daw mabalik sa pwesto si JBRC to. Puring-puri yung mga taga Davao. Davao de Oro. Ayan no. Okay. Teka lang, hanapin ko lang ng konti. Maganda yung mga sinabi nila eh. Eto. Sabi ni Dr. Mata, basta ayaw lang impeach si BP Sara para makabalik ka. Correct. Yan po. Kaya ako naniniwala ko na hindi po papasayan sa Senado. Bakit? Dahil meron po tayo 2, 4, 6, 8. 8 po na mga senador ang tatakbo na re-election. Kasi sa tingin ko wala naman ditong tatakbo na ano eh. Wala po sa kanilang tatakbo ng mas mataas eh. Ito po yung mga 8 pwedeng tumakbo. Robin Padilla, Loren Legarda, Rafi Tulfo, Francis Chis Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, JB Ercito at Jinggoy Estrada. Sa tingin ko tong 8 na to, hindi po to boboto lahat na ma-impeach si BP Sara. Okay. Sa madaling salita, siyempre wala na silang chance sa Mindanao at Visayas pagka binumoto nila si ano. Kaya ngayon pa lang paramdaman na, ligaw na yan, di ba? Tama si Dr. Mata, para lang mabalik sa Senado. Eh pwede naman natin silang palitan ng atin. O yung mga kapapanalo pa lang. Tandaan nyo po, ang kinakailangan nila ay 16. Kinakailangan po nila na 16, 2/3 eh. Oh. Etong 8, hindi na boboto. Meron pang Bato. Pansyam si Bato. Pansampu si Bongo. Oh. Sino pa yung mga sa ngayon? Si Villar. Camille, pwedeng hindi rin bumoto. Oh, 11 na. Ay sila ano pa pala, sila Joel Villanueva. Oh, hindi na raw tatakbo pero hindi siya boboto. Oh. Tapos si Subiri, hindi rin yang boboto dahil taga Mindanao 'yan. Kaya natatantya na po 'to. Nagkukwenta na po. Nagkukwenta na po yung mga congressman na yan. Puta. Pag tayo in-impeach natin si BP Sara, hindi yan lulusot sa Senado. Pag hindi yan lumusot sa Senado, yung pirma natin, yung pirma natin, nakalagay na ron. Oh, kaya wala na po yan. Sasabihin ko po sa inyo, hindi po yan ma-impeach si BP Sara dyan sa House of Representatives. Marurunong po yan mga yan. Akala nyo, mas magagaling po sa mga senador yung congressman. Nakita nyo naman ang balitaktakan. Mas marami po mahusay na congressman kaysa sa mga senador. Kaya si Marcoleta, angat na... ano pala eh, newbie pa lang eh. Angat na siya na pinakamagaling agad eh. Di ba? Kaya po yan, bukas makikita natin, hindi po lulusot yan. Para yung kay BBM yan, isang araw lang. Insufficient in substance. Pero, eto po dapat ang ipasok natin sa Senado, yung atin. Lahat po ng tatakbo sa PDP laban. O, meron tayo.
Ilan ba yung nanalo sa Duterte? 3. Ay, si Marcoleta pa pala. Hindi natin na banggit. Hindi rin boboto yan. O, 3 po ang nanalo. So, may natira pa tayong 7. O, dagdagan pa ng 5 na mga sana panay abogado na kunin mo, BP. Para mabago naman. Si Robin yan, sama mo. Pero, sana mga abogado lahat na, no? Para, ay si Dr. Mata, sama. Kahit hindi abogado yan, magaling po. Anyways, yan po ang posibleng maganap dyan. Pagdating po sa Senado niyan, katay po yan. Na-realize na po nila ngayon na hindi na po pwede na ignore nila yung yung power ng Duterte votes. Masisiro talaga sila sa Mindanao. Sa Visayas, talagang 90% niyan. Siguro may mga lugar lang dyan na mananalo yung mga Romualdez, pero lahat yan. Okay. Ano pa ang topic natin? Ano ba ang pag-usapan natin? Si Boying, tapos sa impeachment, si JB. Okay na. Teka, baka meron pang balita na nakalimutan natin. Magaling din to si no? Sabi po ng ating reporter, asahan po ninyo na pag meron tayong may report ay i-report ko sa inyo kaagad. Maraming salamat po, Mr. President BBM. Pati yung salitang report, no? Talaga wala nang tago-tago. Bigyan naman natin. Baka sabihin nyo naman nagsisip-sip lang si JB. Ito po ang kanyang pananaw. Mula noon di ako pabor sa impeachment. Yan po ang sinabi ni JB Ejercito. Dahil alam nyo naman, basta ayaw lang ayon po kay JB Ejercito, dagdag lang po yan sa alalahanin ng bansa. Sana ba yun? Nawala na yung binabasa ko. Yung impeachment po kay BIP. Yan. Si Tinyo nagwawala. Natalakay na ba natin yung yung Kalatinyo? Yung sa Makabayan Black na binasura? Natalakay na ba natin? Di, baka mamaya na yung sa Iran. Sa part 2 na yun. Mga bandang mga maghating gabi. Tanong lang po, natalakay na ba natin yung sa Makabayan Black na hindi pa. Okay, ito po. Talakayin na po natin yung sa mga Makabayan Black, no? Okay. Sabi po ng Makabayan Black, deeply dismayed. Dismayado sina ACT Teachers Representative Antonio Tinio, Gabriela Women's Representative Sarah Jane Ilago, at Kabataan Representative Rene Co sa pagsantabi ng House Committee on Justice sa unang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang sinabi nila, we would not be facing these legal complications today if the impeachment of Sara Duterte had been allowed to run its proper course last year. Ba? Sara Duterte faces grave charges. These charges must be heard. Dagdag niya. Yun na nga eh. Gusto nyo palang marinig kayo. Dismayado kayo ngayon. Gusto nyo palang marinig yung impeachment nyo. Gusto nyo palang isalang si BP Sara sa impeachment ninyo. Ano ba naman yung ilang tulog lang? 4 na tulog lang, hindi pa kayo nakapaghintay. Ako, bagamat dismayado kayo, eto na sasabihin ko sa inyo.
panay kayo propaganda lang. Di kayo, tiniti ako, siguro naisip nyo na wala namang, hindi talaga papasa rin. Gamitin nyo na lang para magpropaganda. Para ipakita nyo na kayo talaga yung mga tunay na mga totoong mga makabayan. Kayo lang nakaisip na impeach ang presidente at vice president. Di ba? Para yung tinablay impeachment nyo. Kasi kung seryoso po kayo, bakit yung 4 na araw hindi nyo pa may pagpaliban? Nakita na namin yan nung nag-file kayo eh. Bakit kaya sila nag-file ng February 2? May gagawin na namang usap tong mga to. O yun na nga. Ngayon, magiging sentro kayo na usapan, kaya lang malabo na po yan eh. Hindi na po kayo ganong importante sa political na buhay ng mga tao. Kung noon pa sana nag-all out na kayo, paano nga pala kayo mag-all out? Nag-all out kayo laban kay BP Sara, hindi naman kay Marcos. In fact, nung nakaraang kongreso, kitang-kita namin kung paano kayo nakipagtulungan kay Martin. Parang kayo nga yung attack dog ni Martin eh. Nung nakaraang kongreso eh. Kaya mahirap na pong bawiin yun. Yan na yung pananaw namin sa inyo. Ngayon, bilang panghuli, na sasabihin ko bago tayo magtanungan portion, alam nyo po, lahat po na to, kahit si BP Sara hindi naman masyadong nag-epal sa media, wala naman nagko-cover sa kanya ng media. Alam nyo po ang nangyayari ngayon, napakaswerte ni BP Sara. Kasi yung mga posibleng kalaban niya sa politika ang nag-i-eliminate sa kanya. O syempre, eliminated na yung mga Tulfo, di ba? Kahit noon pa lang yung pagkakapanalo pa lang ni Raffy o tumatakbo pa lang si Raffy Tulfo ng senador. Sinasabi ng lahat na ito yung pinakaposibleng makalaban ni BP Sara, si Raffy Tulfo. In-eliminate nila yung sarili nila. Hindi sila kinakailangan siraan. Ni minsan, hindi siya siniraan ni BP Sara. By associating yourselves to the present administration, in-eliminate nyo yung sarili nyo. Eliminated na yung Remulla na yan. Hindi yan mananalo na presidente. Si Leni Robredo, posibleng maging pambato ng mga ayaw sa Duterte, pero in-eliminate yung sarili dahil gusto niyang iugnay yung sarili niya kay BBM. Kaya si BP Sara napakaswerte. Di ba? Majority ng Pilipino galit kay Marcos. Tapos lahat ng politiko ina-associate nila yung sarili nila kay Marcos. Di lahat sila tatablahin ng mga tao, mga bugok eh. Okay lang yung kay Remulla kasi DILG siya eh. Alam nga namang labanan niya, boss niya. Di ba? Si Leni Robredo, hindi ka naman kaano-ano. Nanalo ka ng mayor na Naga kahit walang tulong yan si Bibi, mananalo ka dyan. Bugokis na lang. Si Risa Ontiveros, in-eliminate yung sarili niya. Naniwala sila na ang mga Pilipino anti-China kaya titirahin ko ng titirahin yung China. Ni hindi nyo binanatan yung mga bugokis. Ayaw ng mga Pilipino sa gobyernong ito. Hindi nyo ba naiintindihan? Napakasimple nun eh. At lahat kayo, dinikit nyo yung sarili nyo para saan? Dahil noon pa, alam nyo, ang pinakamalakas na kalaban nyo, si BP Sara. Kaya, hindi namin babanatan tong kasalukuyang administrasyon dahil gusto namin ang banatan si BP Sara.
Kaya ang lumalabas ngayon, Duterte lang yung tunay na lumalaban sa gobyerno. Hmm. Ano ngayon ba dong? Ano ngayon? Di, lahat ng galit ka sa gobyerno, sa Duterte punta. Naknan tinapay. Napakasimple. Walang ginagawa si BP Sara para siraan sila. Ineliminate nila yung sarili nila by simply by associating themselves with BBM. Sayang yung chance nyo. Alam nyo, nanginayang ako sa chance nila, mga tok-tok muli. Dekada yung binanatan yung mga Marcos. Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao, Marcos kung ano-ano. Ito na yung pinaka-worst na Marcos. Biglang kumampi kayo ngayon. Mga tangingo to. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Huwag din pong kalimutan mag-likes. 1,800